Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa magandang umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo 1, talatang 9. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Maaring magpapala o maaring pagpapala ang kabilang sa ating kaligtasan. Simula nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay nagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan. At tulad ng isang heredero o tagapagmana, tayo ay tumatanggap ng mana mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. Amin ding inilalapit ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang maraming pagkain ang maihanda sa hapag ng bawat mga anak mo, O Diyos, dito sa mundong aming ginagalawan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Bagong katayuan kay Kristo. Iyon po ang ating pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ano ang bagong katayuan mo kay Kristo, kaibigan? Ano ang natanggap mo kay Kristo? Kaibigan, ano ang natanggap natin kay Kristo? Tingnan natin sa Kolosas 2. Kolosas 2, talatang 9 hanggang 10. Ito ang sinasabi, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sino ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa malinis na pamumuhay, kaibigan? Sino? Bakit naging posible
ang banal na pamumuhay at papaano ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya. At ano ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng mabubuting balita? Ayon sa pangalawang Timoteo 1, talatang 8 hanggang 10, kaya't huwag kang mahihiyang magpatutuo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya. Ayon kay Apostol Pablo, kaibigan, huwag kang mahihiya magpapatuo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya. Na isang bilanggo, alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya tayo ito, kaibigan, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ibinigay na niya sa atin. Ngunit ito'y nahayag na ngayon. Ito'y nahayag na ngayon. Noong nang dumating si Kristo, o nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasanan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng magandang balita. Ngayon, ano ang layunin ng Diyos sa pagpili sa iyo o sa akin? Ha? Ano ang mga pagpapalang tinanggap mo kay Jesus, kaibigan? O ano ang mga pagpapalang tinanggap natin kay Jesus, kaibigan? Tingnan natin ang Efeso 1, talatang 3 hanggang 10. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit. O, malinaw yan. Ang pagpapalang tinanggap natin. Ano yun? Pagpapalang espiritual at makalangit. O, tuloy natin. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, bago pa likhain ang sanlibutan, kaibigan, no? Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili, kaibigan, no? Pinili upang maging anak. Upang maging anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin sa kanyang layunin at kalooban, purihin natin ang Diyos dahil sa kahanga-hanga o kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Diba? Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kaibigan. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. Oh. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Meron na tayong bagong pagkakakilanlan, kaibigan. Ayon sa pangalawang Korinto 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Oh. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. O, di ba? Bagong pagkakilanlan. Hindi lamang inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan,
No, hindi lamang inalis. Binigyan pa tayo ng panibagong pagkakataon upang muling magpasimula. Inalis niya ang ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng bagong pagkatao at bagong pagkakakilanlan kay Jesus. Ngayon, kaibigan, ano ang nararapat nating gawin ngayon? Tayo ay binigyan ng bagong buhay. Paano natin maipapakita sa Diyos ang pasasalamat sa tinanggap nating bagong buhay kay Jesus? Tayo ay pinatawad na, kaibigan. Malinaw na malinaw yan, di ba? Tayo ay pinatawad na. Tingnan natin ang 1 Juan 2:12. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil tayo ay bago na sa Diyos, bago nang nilalang. Tayo ay pinatawad. Kaya, huwag na nating ibigin ang sanlibutan o mga bagay ng sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, kaibigan, malinaw nito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 1 Juan 1:9. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Diba? Malinaw na malinaw yan. Hindi na tayo kinakailangan pang mamuhay sa takot sa kanyang paghatol. Hindi na dapat tayong matakot, kaibigan. Kasi, mayroon na tayong katiyakan na natanggap ng Diyos na sa oras na aminin mo at ihingi mo ang tawad sa Kanya ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin at lilinisin ng Diyos sa ating mga karumihan. Ngayon, kaibigan, ikaw ba ay nakararamdam pa ng panunumbat? Pagkatapos mong hingiin sa Diyos ang kapatawaran at ituwid ang iyong pagkakamali. Nakaramdam ba tayo, kaibigan, ng panunumbat matapos na hingi natin sa Diyos ang kapatawaran? Sabi doon, tayo ay may buhay kay Kristo. Kapag tayo ay may buhay kay Kristo, hindi na natin ito nararamdaman ng panunumbat. Pinatawan niya tayo tingnan natin sa Colosas 2:13. Ano sinasabi sa Colosas 2:13? Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Di ba? Malinaw yun. Noong una yun, malinaw yun, kaibigan. Noong una, itinuring tayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Pero ngayon, pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo dahil pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Nakapakalinaw yan. Hindi ako nagsabi doon. Sabi sa Colosas 2:13. Pinatawad na niya tayo. Kaya, kasama na tayo ni Kristo. Binuhay niya tayo. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapatawad na patuloy mong ibinigay sa amin. Salamat sa oportunidad na kami ay nakapagbulay-bulay, nakapagsamba sa iyo sa umagang ito. Bago kami dumungo sa aming mga gawain o anuman ang aming gagawin sa aming pananambahan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan upang kami iyong maging anak.
at kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, ang mga pagpapala na ibuhos mo sa lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ikaw nawa ang siyang mag-ingat sa lahat, sa kanila, Panginoon. Ano man ang kanilang gagawin, pupunta man sila sa iyong iglesia, mananambahan, ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila upang ligtas sila sa anumang mga kapahamakan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. At lahat ng ito ay aming pinagkatiwala sa inyo, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay sigurado na kami ay ligtas sa lahat ng panganib dito sa mundong ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.